What is up mga adventure, kamusta kayo? Today is our 8th vlog at today ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalupit na features ni Honda Click, ang kanyang panel gauge. Ayan, kaya binuksan ko na yung panel gauge at umano na tayo sa madilim na part para kitang kita nyo. Okay? Bago ang lahat, pasok muna natin ang intro. Okay, bago ang lahat ay gusto ko munang sabihin sa inyo na ang bidyong to ay para sa mga newbie or baguhan pa lang sa paggamit ng motor, especially sa ating Honda Click, mapa version 2 man yan o mapa version 3 man yan. Dahil yung ating version 1 na Honda Click, mga ka-adventure, ay hindi pa digital panel. Makikita nyo doon na yung parang bilog na umiikot na parang relo, tapos yung speedometer niya yung pumapalo-palo pa. Hindi pa kagaya nito na sa version 2 and version 3 na digital na siya. Kumbaga computer mechanism na siya, mga ka-adventure. So pakita ko lang sa inyo yung mga makikita sa ating panel gauge. Okay, unahin na natin ang ating orasan na napaka-importante sa atin, lalo na sa ating mga bumabiyahe, papasok sa trabaho, na dito pa lang sa ating panel gauge ay makikita na natin kung anong oras na. Okay, so hindi tayo natatakot or nag-aalangan na malilate na ba tayo o hindi pa, or hindi na natin kailangan kuhanin yung cellphone natin sa bag para tingnan kung anong oras na. Dahil dito nga sa ating panel gauge ay may nakaset na 12 hours na oras. So ibig sabihin na 12 hours, after ng 12 hindi na siya magiging 13, 14, 15. Yung, kung alam nyo yung military time, di ba ang military time is nagiging 12, 13, 14 hanggang maging 23 na 11 o'clock. So dito sa ating Honda Click, pag nag 11 or 12 na siya, babalik na ulit siya sa 1. Kumbaga reset na ulit siya, balik na siya sa 1, 2, 3 and so on and so on. So ito naman ang ating speedometer. So dito natin makikita kung gano'n na tayong katulin sa daan. Ayan, ginagalaw ko lang, maanda yung speedometer niya, di ba? Ayan, 0 to 1. Ayan. So dito na makita natin kung gano'n tayong katulin pag tayo bumabiyahe. Pero advice ko lang sa mga baguhan na nagmumotor, especially sa Honda Click na ginagamit nga ninyo, ay huwag kayo masyadong tumingin sa speedometer pag kayo nagmamaneho, lalo na pag mabilis kayo. Okay lang na pasilip-silip, pero huwag nyo masyadong titignan yung inyong speedometer nang hindi kayo maalangan. Halimbawa, biglang purmeno yung nasa harap nyo, tapos nakatingin pa rin kayo sa inyong speedometer, ay matinding disgrasya, mga ka-adventure. Kaya mag-ingat kayo sa pagtingin-tingin ng inyong speedometer. Di baling mabagal, basta safe kayong makakarating sa inyong patutunguhan. So next naman niya, ang kanyang odometer. So ang ating odometer sa ating Honda Click, 20,098. So 3 years na yung ating motor. Dito sa odometer na to ay dito natin malalaman kung gaano nang katanda or gaano nang katagal, gaano nang kalayo ang binabiyahe ng ating mga motor. Okay? So sa atin, 20,098 kilometers na ang ating natatakbo in 3 years and counting. So yan ang tinatawag na odometer. So dito sa kabila, ang kanyang fuel level. Okay, so dito naman natin ma-monitor kung tayo ay mauubusan na ba ng gas, or tawag dito, pag nag-blink na yung kanyang level bar ay talagang matutuloy ng mauubos ang kanyang gas. So wag nating paabutin na nag-blink na yung ating gas level dito. Pagka 2 bars pa lang, dapat naghahanap tayo ng mga gasoline station para hindi tayo magtulak kung sakaling maubos man yung gas natin, di ba? Isa sa pinakamaganda rin yan na monitor na natin dito yung ating gas. Para sa akin accurate to, kasi pagka naglo-long ride naman ako ay talagang binibigay sa akin yung information ng ating panel gauge na talagang paubos na yung ating gas, lalo na pagka yung nagbi-blink na siya. Hindi ko naman makapapakita sa inyo dahil medyo madami pa yung gas natin. So dito sa kabilang side, makikita nyo si trip A, trip B, fuel gas consumption. Ayan, medyo mabira-bira tayo. 44.6, pero naglalaro yung fuel consumption ng ating Honda Click sa 48 to 50. Depende na rin kung hindi nyo pa naman pinapagalaw yung panggilid nyo, or hindi kayo nag-upgrade ng kagaya ng tambucho, mga center spring, bola, etc. etc.
So, maglalaro yan sa 47, 48, 49 to 50 kilometers fuel sa kanyang fuel consumption, okay? At last, at ito ang kanyang voltmeter. So, ito ang isa din sa pinakamaganda sa ating panel gauge, ay nakikita na natin ang ating voltmeter. So dito ay binabasa ng ating motor kung ilang voltahe ba yung pumapasok sa ating motorsiklo, okay? Nakapatay kasi yan Pag binuksan natin yan, teka. Pag ino natin yung ating makina, ayan, makikita nyo, umakit siya sa 14.1, 14.2. Doon siya naglalaro. Pero pagka pinatay natin yung ating makina, ayan, patay. Balik ko lang ulit Ang dilim dito. Ayan, 12.8 lang yung nakakarga sa kanya. Dahil nga patay yung makina niya. Okay? So, yun lang. At short video lang to ngayong 2023. So bago ang lahat ay gusto ko muna kayong batiin ng Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat. Salamat sa pag-subscribe sa akin mga ka-adventures. Bago ang lahat ay gusto ko muna i-shoutout ang ating 396 subscriber. Yun, salamat po sa inyo sa pag-subscribe sa akin kay Archventure. So basic maintenance ng ating motor, yung mga bawal gawin, yun po yung aking ina-upload sa aking YouTube, okay? So, kung umabot ka sa part ng video ito, ay huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe nang updated ka pa rin sa mga upcoming videos na gagawin ko, okay? Magkita-kita tayo sa susunod na upload mga adventure, mag-ingat kayo. Ride safe, peace out. Kita ba yung kamay ko? Hindi. Peace out. Ayun, kita na. Peace out.